Good morning po at nagbabalik itong si Popsi Garden. Nagbibigay din sa inyo ng konting tips para maiwasan ang sakit sa manok o virus na dumadapo ngayon sa Pangasinan. Ang advice ko po kay tita-tita tuloy pa rin ang pag-disinfect ng kuop o yung flying fan ng ating mga manok at pato para nang sa ganun hindi na bumalik ang peste o virus na lumilipad. Kaya makinig din tayo minsan sa mga tip. Mas maganda kung malinis ang ating backyard, wala yung mga extra abubot na nakasabit kung saan-saan, at pulutin ang mga hindi kailangan na gamit. Tapos sabi ko nga, yung rice straw o dayami na pinaggamitan ng nest o baki, sunugin para nang sa ganon yung mga kuto, yung mga insekto na nandun sa loob ng nest o baki, tawag sa amin, mas maganda kasi ang pag-disinfect sa sunog. Kaya dito sa California, nag-disinfect ang government sa bundok, kaya yun, pati mga bahay sunog. Para sa akin, ito ang the best na pag-disinfect ng nest o baki ng manok ay sunugin. Tapos, isarabasab na kunami ti Ilocano. Tayo baki. Pero wag naman yung sunog na sunog kasi madali lang naman masunog ang baki. Kaya pagka nabalibaliktad mo na, patit-patitam para malaglag ang mga kuto o dayami o kung ano-ano mga insekto na nakakapit dyan sa nest ng manok. Kasi isipin mo, 21 days or more ang dayami dyan, tapos nakalimlim lang yung manok, talagang mag-accumulate ng mga kuto o tilim, tawag mo doon sa Ilocano. Kaya sabi ko sa kani tita-tita na protektahan yung manok natin dahil mahal na mahal ko sila. Kaya salamat sa iyo, shout out tita-tita, at saka kay Jason, yung anak niya, na kahit na walang hinihinging bayad, hinihinging pabor, malit ang sahod, pero dedicated sila na gawin ang pinapagawa ko. Doon kasi sa kabilang co-op ko, walang namatay doon sa may Rhode Island Red. Kasi nung after one day na nagpeste, sa gabi, in-advise ko sila na mag-vaccine, tapos mag-disinfect. Tapos ko yung biosecurity na hindi pwedeng pumasok ang ibang tao, kundi dalawa lang o isa. Kasi wala naman silang business dyan na pumunta, na titingin-tingin o mag-video-video. Kaya sabi ko, limitahan ang pasok dyan. Simula dun sa may pato hanggang dito sa likod. Nang sa ganon, maiwasan ang pagkalat ng disease. So far, yung isang native na nag-iisa nag-survive, at meron siyang 4 na sisiw. Sabi ko, wag ihahalo sa mga nag-survive na nauna kasi
ito hindi pa ako sure kung 100% nakatakas na sila sa virus. Kaya sabi ko, may narinig akong nagkakakak na manok, ibig sabihin nun mangingitlog. Kaya pinalagyan ko ng isang tandang na red. So, we'll see you then.